Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran nang budhin naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita at sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kubihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang inyong ginawang silang nakinabang.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo ay Timoteo. Pinakamamahal ko, pinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging isinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-araro o nagpapastol, kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka ng pagkain ko, pagkatapos ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang utos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sasabihin sa ninyo, kami, mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin, sa ating Facebook Live, sa ibang dakong bansa, sa kanilang tahanan, at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga din. Napakaganda ho ng umaga at ganun din ay napakaganda din ang mabuting balitang ating napakinggan ngayon. Kung gaano tayo kadami
sana ganito rin kadami ang humihingi. Katulad ng mga apostol, sinabing dagdagan pa ang ating pananalig sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, meron pong isang kwento na meron pong isang lalaking umakyat sa kabundukan. Habang po siya ay naakyat sa bundok, ay hindi niya ho alintana yung pagod. Noong siya po ay nakarating na sa tuktok, siya ay namahinga, natulog. At kinabukasan ho, habang ho siya ay bumababa na, sa kasamaang palad ho siya ho ay nadulas. Sa kanyang pagkadulas siya ay nagpadaos-dos, nagpagulong-gulong, at hindi niya na maisip kung siya ay mabubuhay pa o hindi. At sa awa ng Diyos, siya ay nakakapit sa isang sanga ng puno. Nung siya ay nakakapit sa isang sanga ng puno, naisip niyang sumigaw para may makatulong sa kanya. Ang sigaw niya ay, may tao po ba riyan? May nakakita ba sa akin? Paulit-ulit siyang sumigaw. Makatatlong beses siyang sumigaw. At meron siyang isang tinig na narinig. Ang sumagot sa kanya ay ang Diyos. Narito ako. Ako ang iyong Diyos. Naniniwala ka ba sa akin? Sumigaw ang lalaki. Opo, Panginoon, naniniwala ako sa inyo. Sa tuwa ng Diyos, sapagkat naroon ang kanyang paniniwala, ang sabi ng Diyos, Alleluia. Gayon nga, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Bumitaw ka sa sangang iyong kinakapitan. Napatigil ang lalaki. At napaisip. At muling sumigaw ang lalaki. May iba pa bang nakakita sa akin maliban sa sumagot? Paulit-ulit sumigaw ang lalaki. May tumugon. Pero naniwala ba ang lalaki? Mga kapatid, nawalan ng tiwala ang lalaking ito. Kulang at hindi sapat ang pananalig sa Diyos. Dito papasok ang dasal ng mga apostol. Dagdagan pa ang kanilang paniniwala sa Diyos. Mga kapatid, alam ninyo sa ating buhay, bilang mga tao, madalas din nating banggitin ang mga katagang ito, ang salitang dagdag. Marami ho sa atin ang mga nagsasabing gustong dagdagan. Sa mga nagtatrabaho, ang sigaw at daing, dagdag na sahod. Sa mga mag-aaral, ang sigaw ay dagdag na baon. Sa mga mamimili, dagdag na discount sa bilihin. Dagdag na salaping pambili. Sa mga nalulungkot at nalulumbay, dagdag na oras at panahon. Sa mga nagtatalo, dagdag na pasensya at pag-uunawa. Sa mga maliliit naman, dagdag na tangkad. Madami tayong gustong idagdag. Dagdag dito, dagdag doon. Maraming nagpapadagdag. Pero mga kapatid, kakaunti lang po ang nagsasabing, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Kayo, ano ang gusto ninyong madagdagan sa buhay ninyo? Tanungin nyo rin ang inyong sarili. Ano ba ang gusto kong idagdag sa aking sarili? Ngayon ay nasa 27 linggo sa karaniwang panahon. Binibigyan tayo ni Jesus ng solusyon mula sa ilang linggo niyang pangangaral ng mga bagay na nagpapawalay sa tao sa piling ng Diyos. Labis na pagtitiwala sa sarili, pagsisilbi sa Diyos, at ang di pagpansin
sa mga nangangailangan. Solusyon ni Jesus, hilingin natin sa Diyos na dagdagan niya ang pananampalataya natin na mas malaki pa sa butil ng mustasa. Mga kapatid, ngayon baybayin natin ang 3 linggo na nagpapaliwanag sa atin kung paanong si Jesus nagbibigay ng mga bagay upang madagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya. Balikan natin ang 3 magkasunod na linggo na tayo mismo dinadala ni Jesus upang makita natin kung ano ang dapat nating gawin para madagdagan ang ating pananalig sa Kanya. Una, nung ika-24 na linggo, sa karaniwang panahon, natunghayan natin ang talinhaga ng 2 anak na kung saan kapwa nagpakita ng labis na pagtitiwala sa sarili at tumalikod sa Ama. Mga kapatid, tayo din sa labis nating pagtitiwala sa ating mga sarili, tumatalikod tayo sa Ama. Sumasandal tayo sa ating mahihinang sarili na ilalayo natin ang ating presensya sa piling ng Diyos. Kaya ang hiling ng mga apostoles ay gawin nating palagi ang magdasal. Sa panahong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. At sabihin, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang makita namin na habang kami nabubuhay, kami ay patuloy na mangangailangan ng makaama mong paggabay. Ika-24 na linggo, nagpapahiwatig sa atin na dagdagan ang ating pananalig upang patuloy nating maranasan ang makaamang presensya ng Diyos. Ikalawa, ika-25 linggo sa karaniwang panahon, pinagsabihan tayo, pinaalalahanan tayo ni Jesus na hindi tayo maaring maglingkod sa 2 Diyos. Mahigpit na kalaban ng ating Panginoon ang ating pagpapayaman. Sapagkat tayo ay nangangamba na baka bukas tayo ay magkulang sa ating mga pangangailangan. Inilalaan natin ang buong oras sa pagbabanat ng ating buto upang kumita at masiguro na bukas ay may kakainin tayo. Ang katagang ulit na ito ng mga apostoles, dagdagan mo ang aming pananampalataya, ay magpapaalala sa atin na dapat tayong magbigay daan sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hayaan natin ang ating pananampalataya ang maging daan upang dumaloy ang biyaya sa ating pangangailangan sa pamamaraang Diyos lamang ang nakakaalam. Ika-25 linggo, nagpapaalala sa atin at nagsasabing, dagdagan ang ating pananampalataya sa Diyos. Kumapit, hindi ang yaman ang magdadala sa atin sa kalangitan, kundi ang pananalig natin sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ikatlo, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, natunghayan natin kung paanong napabayaan ng mayaman si Lazaro na nangangailangan na nasa harap lamang ng kanyang pintuan. Kaya magtatanong tayo, bakit napunta ang mayaman sa impyerno? Kulang ang kanyang pagtingin sa mga taong mahihirap, sa mga taong nangangailangan. Sapagkat, mga kapatid, ang pagbibigay ng tulong ay salamin at refleksyon ng ating paniniwala kay Jesus. Bakit ba tayo naglalaan ng oras para sa ating kapwa?
sapagkat gusto nating ipadama ang presensya ni Jesus. Bakit ba tayo nagbibigay ng tulong sa simbahan? Sapagkat gusto nating magbahagi ng natanggap nating grasya sa Diyos. At mga kapatid, kung kayo'y nagkukulang sa tatlong pahiwatig ng Diyos, hilingin natin sa Diyos, magdasal tayo sa Diyos. Dagdagan pa ang ating pananalig sa Kanya. 3 linggo, mga nakaraang 3 linggo na nagpapahiwatig sa atin upang makita natin kung paano dapat nating dagdagan ang ating paniniwala sa Kanya. Ito ang dasal ng mga apostoles sa ating mabuting balita. Harinawa, sa misang ito, sa araw na ito, makita natin at maipagdasal din natin yung mga panahon na tayo ay nagkukulang, yung mga panahon na tayo ay nawawalan ng tiwala sa Diyos. Yung mga panahon na kapag tayo nalulugmok at tayo nalilihis ng landas, pagdasal din natin na dagdagan ang ating paniniwala sa Kanya. Uli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng tapat na pagtalima ng iyong anak, pinakita mo sa amin ang aming pagkakakilanlan bilang mga anak mong inampon. Dinggin mo ang aming mga puso, kami dumadalangin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa simbahan, kasama sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawa naming tahakin na magkaagapay ang pagtataguyod ng iyong paghahari. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kani-kanilang mga tungkuling ginagampanan. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa aming mga natitipon dito ngayon, gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at gagawing desisyon ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na haharapin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo silang muli sa iyong piling. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Diyos naming Ama, pagkalooban mo kami ng pusong lubos na tapat
pusong katulad kay Jesus, upang kami rin tuwinang maging masunurin sa iyong kalooban, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pinapatong. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng tapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod
upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang inyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkamahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ang tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sapagkat inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala ang mga nakikiusap na pamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humaya ka ng taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.